Sa West Philippine Sea, isang tanong ang mahalaga. Kapag may naninindigan para sa batas, bakit siya ang nagiging target? Noong June 11, sinanksyon ng China ang ating Defense Secretary at ang kanyang pamilya. Ang dahilan daw, irresponsible remarks. Pero hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na pahayag na itinuro kung ano mismo ang sinasabing mali. At nang hindi nagbago ang posisyon ng Pilipinas, nag-iba rin ang atake mula sa usapin ng West Philippine Sea, napunta sa personalidad, lumang records at mga alegasyong inuulit-ulit online. Kapag lumalayo ang usapan sa ebidensya, dapat tayong maging mapanuri. Sa Sandia Steel Hub, may mga tanong tungkol sa citizenship, dokumento ng mga manggagawa, at isang pasilidad na may implikasyon sa seguridad. Kaya may investigasyon, hindi dahil sa lahi, kundi dahil sa posibleng paglabag sa batas. May mga nagtawag dito na diskriminasyon, pero malinaw ang sagot ng mga awtoridad. Hindi nationality ang tinitingnan. Ang tinitingnan ay kung may paglabag. Mula sa West Philippine Sea hanggang sa pagpapatupad ng batas sa loob ng bansa, iisa ang aral. Mas mahalaga ang ebidensya kaysa ingay. Mas mahalaga ang proseso kaysa propaganda. At mas matatag ang Pilipinas kapag batas at katotohanan ang pinanghahawakan natin.